Higit isang linggo bago ang undas, alamin natin ang ilan sa ginagawang paghahanda ng MMDA para sa Oplan Undas 2024. Kasama natin ang Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA na si Attorney Victor Nunez. Magandang araw po, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, and magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Kumusta po ang paghahanda ng MMDA para sa magiging lagay ng trapiko ngayong long weekend para sa darating na undas? Yes po, last Friday, nakipagpulong po ang aming pamunuan, headed by our Chairman Don Artes, sa lahat po ng traffic heads ng buong LGUs ng NCR. We also invited HPG and NCRPO for proper coordination for at least pag-maintain po ng seguridad and also the traffic nitong parating pong undas. At bilang paglilinaw lang, may mga kalsada bang inaasahan pong isasara o bubuksan sa linggong ito bilang paghahanda po sa undas? Yes, ma'am, as per the meeting, bawat LGU po may mga isasubmit sa amin na mga traffic plans, especially kung may mga road closures. Ipapadala po nila ito sa amin at kami na rin po mag-share at magpo-post nito sa aming social media. Up to siguro po 25 yung deadline namin with the LGUs concerned, yung may mga road closures sa mga major kanilang cemeteries, sa kanilang lugar. And we also coordinated dun po sa mga may malalaking terminal, especially po dito sa Quezon City, sa Caloocan, sa Pasay, Manila, and sa Tramo, Pasay, and Caloocan po, and PITX sa Parañaque. So dumating naman po ang kanilang mga representative, mga traffic heads, para mas smooth po ang aming coordination. Kasama na rin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan yung mga sasakay na mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Inaasahan po ang exodus ng mga pasahero na uuwi ng probinsya ngayong linggo sa mga bus terminal at paliparan. Anong measures ang inilatag po ng MMDA para sa ligtas at maayos na paglalakbay ng ating mga kababayan? Yes po, Ma'am Nina, unang-una, we will be deploying around 1,257 personnel at meron din kaming no day off, no absent policy during that time para ma-ensure yung augmentation ng aming mga enforcers. And meron din ho kaming mga help desk na tinayo sa pangunguna ng mga LGUs. Doon po yung mga tents na kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno, pati na rin po yung ating mga road emergency group para po ma-monitor at bantayan ang ating mga mananakay. And of course, we will be using our MMDA Command Center 24/7 to monitor po yung mga malalaking terminals and also yung malalaking public cemeteries na dadagsain ngayong undas. Meron na po ba kayong estimated figure kung ilan ang inaasahang luluwas outside of Manila para sa undas? So far wala pa naman po. We will be coordinating with the different yung malalaking terminals, especially yung sa PITX. Nagpa-meeting din ho sila doon last week kasi we're also expecting hundreds of thousands na mga pasahero na luluwas papunta sa kanilang probinsya. Continuous monitoring naman po and coordination. So kapag may binigay na pong figure, definitely babanggitin naman ho namin yan sa inyo. Okay, para naman po sa paparating na holiday season, ano po ang mga inilatag na hakbang ng MMDA para po dito? Yes, ma'am. Last week din po nakipagpulong si Chairman Don Artes sa mga mall operators and sa lahat ng mga stakeholders ng mga different utility companies and also DPWH. Kasama po nito yung paglabas namin ng moratorium on mall hours, moratorium dun ho sa mga road diggings, road excavation, and yung pagpalit ng mga deliveries sa mga malls. Pinapayagan na lang natin ito starting November 18 to December 25
from 11 p.m. to 5 a.m. So yun po, malaking bagay ho yun kasi yung mga trucks na nag-deliver sa mga malalaking malls along major thoroughfares, maibsan din natin na sumabay during rush hour. Yes, at simula po kailan ang inaasahang full implementation ng mga nakalatag na traffic measures ng MMDA? Lahat po ito, pati yung moratorium sa mga roadworks and road diggings, it will start on November 18 up to December 25. But may mga exceptions naman po dito, especially yung mga priority projects ng ating pamahalaan sa Build Better More, mga projects po ng DOTR and DPWH na mga major infra projects, those are exempted from this moratorium. At ano po ang iba niyang inyong mga paalala, iba pang paalala ninyo sa ating mga motorista? Yes, especially po ngayong parating na undas, it's been usual po ng mga Pilipinong babiyahe na hindi po nagpapareserve. Laging pupunta sa terminal o mga pantala na nagiging chance passenger. Sana po planuhin mabuti yung kanilang pagbiyahe at make sure na meron na silang ticket pauwi sa kanilang probinsya at huwag umasa na maging chance passenger lamang kasi doon po nagkakaproblema at nagkakaroon ng build-up sa mga ports and terminals kasi maraming pumupunta na wala pang siguradong ticket na hawak. Maraming salamat po sa inyong update, MMDA Director for Traffic Enforcement Group, Attorney Victor Nunez. Maraming salamat po and